Magandang araw mga kabayan. Isang vlogger mula sa Cebu na si Mr. John Abinis na naman ang inisyuhan ng warrant of arrest at hindi lang isa kundi pangalawang bisis na po ito mga kababayan. At sinasabi niya ito daw po ay kaso na i-file sa kanya nitong si Diwata Torre nung aktibo pa bilang PNP chief itong si Diwata Torre. Ngunit ang duda po ni Sir John Abinis ay posibleng ito ay galing sa palasyo dahil siya daw po ay isa sa mga talagang nagbulgar ng maanumalyang budget at pagnanakaw sa gobyernong ito na pinangungunahan ni Bongbong Marcos. At ang pinagtataka niya nga, ang mga magnanakaw sa flood control, milyon, bilyon, trilyon, yung mga nawala sa kaba ng bayan ay hanggang ngayon ay malaya pa rin at pagkakalam nga natin nasa ibang bansa pa. Pero siya, isang ordinaryong Pilipino lang, isang maliit na vlogger di umano, para sa kanya, abay, bakit siya ang inuuna? Bakit yung mga nagsasalita against corruption ang inuuna? So ito bang sinasabi ng gobyerno ni Marcos Jr. na wala silang sasantuhin sa kanyang kapartido man o kapamilya? Bakit tinuuna yung mga vlogger? Pakinggan natin mga kababayan ha, itong kwento ni Sir John Abinis sa mga totoong nangyari po sa kanya. Pero nakapagpiyansa na po siya. And thanks to my lawyer, Attorney Ron Hingoyon, he assisted me in posting a bail. But the story here is, it's not about issuance of warrant of arrest. It's not about posting bail. It's about me, Jun Abinis, an ordinary citizen or the ordinary Filipino, getting a warrant of arrest for an invented crime of unjust vexation. I cannot understand why our judicial system is becoming complicit or supportive of this very corrupt and criminal Marcos Jr. administration. Imagine, I was not notified properly that a case of unjust vexation was filed against me. I already received a resolution from DOJ Manila na okay, they dismissed and they recommend na i-file ang case na unjust vexation daw dahil sa na-post ko kay General Torre. Ang prescription period ng unjust vexation is 2 months. If you will not file a case of unjust vexation, syempre your right to file a case is already lapsed. How come this government still issued a warrant against me? How come the DOJ keep on pushing to issue a warrant na tinago pa sa akin? The warrant against me is not against Jun Abinis. The warrant against me is against every Filipino who criticize this government. If they can kidnap Tatay Digong, as I said, if they can imprison Pastor Apollo Kibuloy, they can definitely issue a warrant regardless of how ridiculous against me. I understand that. Ito na nga po ang sinasabi natin mga kababayan na talagang isa-isahin po ang lahat ng mga nagsasalita against corruption. Yung mga palaban, lalong-lalo na po yung malakas yung mga followers. Alam nyo, itong si Sir John Abinis, kilalang kilala kasi ito na vlogger sa Cebu. So kahit pa sabihin niya na kaunti lang po yung kanyang mga followers, pero kapag magsalita kasi ito, mga kababayan po natin, talagang malaki po yung kanyang impact. Yung magsasalita po siya, marami po yung napapasunod sa kanya at nakikinig at isa na po tayo dyan, mga kababayan po natin. And yung ginagawa po nilang panggigipit ngayon sa mga nagsasalita against corruption, kagaya ng ginagawa nila kay Kiko Barsaga o ito kay Senator Bongo, Chavit Singson, PP Sara, at yung mga ilang vloggers na nakaraan ay pinatawag nila sa House of Representatives. So ito na po yun mga kababayan po natin. Kung yung inaakala po natin
na dahil wala na po itong quadcom na ito, itong tuwadcom na ito, matatahimik na po yung mga vloggers. Ito ngayon ang kanilang tinatarget. At pilit nilang pinapalabas na mga bayaran nito, troll farm ito. Nung naka-upload natin nakaraan, na-interview po ni Corina Sanchez, itong si Claire Castro. At pinapalabas niya na may mga troll farm daw against the administration of Bongbong Marcos. Pero ang totoo po, sila yung may nabulgar na bisto nga ni BP Sara na sila po yung may PR firm na talagang bumabayad para sa trolls. At tinanong din po yan ni Congressman Marcolita sa House of Representatives sa pagdinig sa budget ng PCO kung totoo na sila ay nag-aalaga ng 70 na mga vloggers at maraming trolls. Pero syempre, kaya nang inaasahan po natin dahil sila ay sanay magsinungaling, sanay sa panluloko sa sambayan ng Pilipino, mga propagandista, sabihin nila hindi daw po totoo. Yung nakita natin, yung mga nagla-like, yung mga nag-share, nagko-comments sa mga post ng kasabwat, kaalyado ng nasa gobyerno nga is mga Vietnamese, Thailander, Indonesians, no, and Arab countries, yung mga nagla-like, nag-share, nag-heart, at yung mga positibong komento na pare-pareho. Tingnan nyo sa post ni Lisa Marcos, Bongbong Marcos, and kay Martin Romualdez. Makikita nyo, yan ang talagang napakalinaw na ebidensya na sila yung may troll farm. Tuloy tayo dito. Tapusin natin yung mga 10 minutes na kwento ni Sergio Abinis dahil ito po yung pinaka-highlights ng mga nangyari sa kanya. At syempre po, kung kayo po ay gusto nyong mapanood ang buong video ng kanyang pagsisiwalat ng mga nangyari sa kanya, puntahan nyo na lang po ang official Facebook ni Sergio Abinis para panoorin nyo ng buo. Okay? So tuloy tayo. In this live because I want the Filipino people to understand that Marcos Jr. administration is not just a bangag. Marcos Jr. is serious in silencing anybody. If they can kill Percy Lapid, if they can kidnap Tatay Digong, anybody is not safe. Yan, agree ako dyan mga kababayan po natin. No, kung nagawa nila kay Tatay Digong, how much more pa sa ating mga ordinaryong Pilipino na mapagtripan ng isang adik. If they can threaten generals, retired or active, people like me can easily be liquidated. I think I already accepted my fate that I can die anytime. But I will not go down without really fighting. Maliit lang yan ang justification. 6,000 lang yung bail ko eh. But I understand the point is to humiliate me, to scare everyone who criticize this government. I think that's the point. Sa dinami-dami ng vloggers, ano ba yung follower ko? Wala namang 100,000 yung followers ko eh. In fact, I did not earn sa Facebook account ko. I did not earn because it keeps being deleted, restricted by FB, which I think FB is of course supporting this criminal administration of Marcos Jr. So I was supposed to go live last Friday, but it took me a time to process. Sabi ko, sarili ko, I think Marcos Jr. is not kidding. I think General Torre was just a tool. In fact, I doubt kung kagustuhan ba ito ni General Torre. I think it's the DOJ who wanted to humiliate me as a vlogger. So, duda po siya mga kabayan natin na ito po ay galing mismo kay Torre. So, duda niya is DOJ and sa utos po ni Bongbong Marcos. Yan po yung kanyang pinagtutudahan. At alam niyo mga kababayan po natin, kung magagawa nila ito sa mga kilalang vlogger, again, ito ni John Abinis. And kung maubos nila yan, so sino susunod? Yung mga maliliit na vloggers na talagang nagsasalita din po ngayon and nagbibigay po ng mga reaction videos. Nakikita natin ngayon yung mga pagtitik down ng mga videos, ng mga upload. So I think yan na po yung mga simula eh. And itong pagpunta na ni Boyeng Remulla dito sa Ombudsman,
ituloy-tuloy na po ito. Can you imagine mga kababayan po natin na ang daming problema ng bansa natin na kinakaharap, babalikan niya pa yung nakarang administrasyon at nakikita mo yung kanilang propaganda. Ito actually is paghahanda na rin sa 2028 kung makakaabot po sila ng 2028. Diba? Itong mga ginagawa nilang pagpa-file, no, ng kung ano-anong reklamo kay Vice President Sara. Sabi nga ni Sir John Abines, pati mga general, mga retirado, itong mga bumuo ng People's Initiative, tinatakot nila sa pension, tatanggalan, tinatakot nilang kasuhan, at binabantaan pa na kung patuloy daw na manghihikayat, baka magkagulo yung ating bansa. At inaakusahan na nanggugulo yung mga Duterte supporters, pero ang totoo yan, mga makakaliwa po yun at sinasabing sila daw po yung bumaya din para yung mga ito is manggulo. Pero nakita ko sa akin lang, no? Marami na pong Pilipino yung gising at alam na po nila yung drama, propaganda ng Marcos administration. Kaya siguro pilit nilang ito, kaya nito kay Sergio Nabines, aarestuhin yung mga vloggers, at least sabihin din, no, na talagang patas sila at gumagawa po sila ng aksyon sa kung ano mang reklamo. And tingnan po natin mga kababayan, dahil ang kasong ito is, I think si Torre yung nag-file. Tingnan natin kung ano magiging sagot ni Torre kapag tanungin siya ng mainstream media kaugnay dito. Because ang nangyari talaga, last January, I wrote something about the biggest robbery ever caught on camera. Yun, sayang. Yung may blank na mga part ng General Appropriations Bill. And that time, I understand, yung mga taga Malacanang mismo nag-react. Yung sulat ko na yun, umabot ng 210,000 shares. And after that, I was targeted. I think, ang alam ko, I was not even top 20 vloggers sa Pilipinas. Because hindi naman ako nagla-live ng ganito, I did not earn money. I was a corporate executive sa real estate. Pero when I write that article na the greatest robbery ever caught on camera, showing Marcos Martin Romualdez sa GAA na 2025, which we thought na most corrupt budget in the history of the Philippines, I would become a primary target. I know I'm not the biggest vlogger out there. I know in terms of following, hindi ako not even top 50. I'm not the likes of Ma'am MJ, KLC na darling. I'm just an ordinary Cebuano citizen. Pero sobra na po. Kasi in the last 6 months, yung bahay ko ni-raid ng CIDG, more than 20 policemen came to my house and harassed me. Pagkatapos quadcom ulit, inimbita ako mahigit 4 na beses. Ang layo ng Manila. Tapos dumating yung sugpi. Grabe yung naranasan pala ni Sir John Abina, no? Imagine mo, no? Pinasok yung kanyang bahay. Ordinaryong vlogger, ordinaryong Pilipino lang. 40, no? 20, 40. Mas mahigit pa yung mga pumasok sa kanyang bahay. Pinagkukuha yung kanyang kagamitan. And now, pangalawa na naman po ito. So, pangalawang warrant of arrest na. And hindi lang pala si Sir John Abinis, no? Yung kinasuhan, mga kabayan po natin. Nalala nyo si ano rin pala, si Ibi Hugalbot, no? So, kinasuhan din po siya at nakapagpiyansa na rin. Tapos yung mga magnanakaw, no? Yung mga involved sa mga corruption, no? Just like for example, yung kinasuhan na si Gwen Garcia, nakalaya. Yung mga drug lord, yung mga involved sa droga, nakalaya na po ngayon mga kababayan natin. Si Laila de Lima, isa pa pala si Inreli. Involved sa PDAP scam. Ayan, nakalaya din po sila ngayon. So, nakikita nyo po kung gaano kabilis ang pagbibigay ng kalayaan sa mga kaalyado po nila. Pero yung mga kahit ordinaryong tao lang o kaya taga-opposition na hindi pumapayag, hindi pumapabor sa kanilang mga propaganda, ito yung nangyayari. Kaso, warrant of arrest, reklamo, gamit po yung mga attack dog. Yan si Trillanes, ito si Claire Castro, itong si Diwata Torre. Ako, si Diwata Torre, hindi pa ito nadala, mga kabayan po natin. No, ginamit lang siya tapos tinanggal, pero ngayon nagpapagamit pa rin. Si Browner, isa pa yan si Browner, mga kababayan po natin. No?
na di umano'y nakatanggap yan ng 15 billion sa maanomalya na mga ghost projects sa Armed Forces of the Philippines with cooperation of DPWH. At hindi po yun nangyayari ngayon sa ating bansa. So hopefully, malagpasan po ito ni Sir John Abines. And God is good, no? At naniniwala tayo mga kababayan po natin na yung lahat na panggigipit nila, lahat na ginagawa nilang panggagago, panluloko sa sambayan ng Pilipino, ay babalik naman yan sa kanila. Sige lang, Sir John Abines. Okay, patuloy natin yung kanyang kwento. Na ng NBI. Tinakot tayo. Tapos, may BIR pa. Grabe, no? I received 2 weeks ago. I received a notice from BIR checking my taxes. Wow. Lahat na yata ng harassment natanggap ko na. I was raided, I was issued warrant of arrest. 2 times na yan. BIR, DOJ, NBI, CIDG, and people dyan sa labas namin, may 4 ako na na CCTV dyan. Ay, yung mga anak ko, palagi na lang nagsisin, pa, meron na anak ko tao, meron na namang tao sa labas, ununiformed men looking for me. Alam mo, ganyan, nakakatakot po yan eh. So, okay lang sana kung siya, yung pamilya niya, yung mga relatives niya, anak niya, kapitbahay niya, lahat, no? Maapektuhan yan dahil may mga taong nagmamanman po sa kanya. Kagaya ng binanggit niya kanina, kay Percy Lapid, di ba? So, pwede mangyari sa kanya, mga kabayan po natin. So, hopefully, wag po yung mangyari ganyan sa kanya. They are trying to silence me. A lowly Cebuano, I'm a nobody. Pero bakit ako tinatarget? I know that unjust vexation will not prosper as a case. Pero the process of issuing a warrant of arrest against me, the very obvious effort of the DOJ na i-blindside ako, na hindi ako makatanggap ng notice para lang masikreto yung process nila na ma-issue yung warrant of arrest. And even an attempt na hindi ako makapag-post ng bail para makulong ako, mapahiya ako sa public, para makita yung mugshot ko that I'm a criminal. Ayan, nakapost na. I already have a mugshot and I'm not ashamed of it. Nakapost na sa wall ko. I already posted bail. I was read my Miranda rights. I was taken mugshots. I posted more than 6,000 pesos. And I was given a release order. Mamaya ipopost ko yung release order. But the point is, this government is very, very serious in silencing anybody who will dare criticize their wrongdoings. Bakit nauna pa akong ma-issuean ng warrant of arrest kaysa kay Saldico? Yan nga yung sinasabi ni Sir John Abines. Bakit nauna pa siyang isyuhan ng warrant of arrest? Dito po sa mga magnanakaw na milyon-bilyon po yung ninakaw nila sa Kaba ng Bayan. Yan po yung isa sa kinikwestiyon ni Sir John Abines. So nasaan po yung patas na hustisya sa ating bansa? Just like kagaya ng sinasabi ko, mga kababayan, no? Uunahin pa nila imbestigahan yung nakaraang administrasyon kaysa mga totoong isyo at yung mga nirereklamo ng taong bayan ngayon. Talamak na korupsyon sa nangyayari po sa Marcos administration. Ito sinasabi ko sa inyo. Yung mga nagnanakaw, yung mga allegation na milyon-milyon ang kanilang ninakaw, ang bilis po nila makalaya, no? Talagang nabigyan po sila ng pagkakataon na bumalik pa sa kanilang pwesto. Samantala, ang ordinaryong Pilipino na, yun, hirap sa buhay, yun pa po yung ginigipit. Tapos ang kapal ng pagmumukha, ha? Sabi ni Bongbong Marcos, malakas daw po yung kanilang paniniwala na bumalik ang tiwala ng taong bayan sa kanila. Paano? Paano? Lalong nagagalit na ngayon taong bayan eh. Paano mo mapapaniwala yung taong bayan sa kasinungalingan nyo? 97% ang nagsasabi na talagang talamak ang korupsyon sa gobyerno ni Marcos Sr. And not only DPWH, halos lahat na ahensya ng gobyerno.
Pero para masolusyonan yan, imbestigahan ang mga Duterte, i-impeach si BP Sara, ipaaresto yung mga vloggers, kasuhan yang si Chavit Singson, kasuhan yan si Kiko Barsaga, kasi sila ay nagsalita ng katotohanan. Tanggalan ng pensyon yung mga retiradong sundalo pulis na nagsalita against corruption. Kasuhan din sila. Grabe. So yan po yung mga nakikita nilang solusyon sa mga taong nagsasalita against corruption. Pero sino ba ang sinungaling? Sino ba yung fake news? Sino ba yung walang ginagawa? Ito dapat sila managot, mga kababayan po natin. Dahil imagine mo, ang sabi, magpapatayo po sila ng 1 milyong pabahay, libreng pabahay, pero may binabayaran pala. O ngayon, sinasabi, kailangan daw magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino. Ikaw nga nagsasabi na wala ka ng pera, wala tayong pera. Ang budget ay tinitipid. Pinagkakasya kung anong meron tayo. At sa totoo lang, hindi pa nga kasya yun. Kasi kailangan pa pala nating mangutang muli para mapuntuhan yung mga proyekto ng gobyerno. Mangutang tayo ulit. Kumbaga, may deficit pa tayo. I think 1 trillion ata. Grabe po. Kaya sa mga hindi pagising, no, sa mga nag-aantay pa na baka may himala na may magandang mangyari sa pamumuno ni Marcos Jr., gising na po tayo. Walang himala dahil sila po ay nagnanakaw at yung mga pera na dapat napupunta sa serbisyo para sa mga mahihirap. Kasi mga mayayaman, di naman na kailangan yung libreng ospital, hindi naman na kailangan yung murang eskwelahan o libreng paaralan, libreng mga school supply kasi mayayaman sila, di ba? So tayo na mga mahihirap, anong kailangan ng serbisyo na yan. Pero nasaan? Wala po kasi napupunta sa kanilang bulsa at sa pamilya nila, sa mga nipo babies na ilang daan ang sinashopping, ilang daan ang kinakain sa mga mamahaling restaurant. At yung pagkain nila, alak nila, paglulustay nila, kagaya ngayon, nasa Malaysia kasama yung kanyang mga alipores, pera ng taong bayan niya. Bakit kailangan pa mga alipores? Siya lang naman yung kailangan doon. And kung totoo, yung nagtitrending na video ngayon, na nagpictorial ang lahat ng mga opisyal ng ASEAN, wala si Marcos Jr. Kaya sabi nila, oy, nagkalat si Marcos Jr. doon sa Malaysia. Nandun ang ghost president kasi nga hindi makikita.